Mariel Padilla drew flack after conducting a gluten drip session at the Senate office of her husband, Senator Robin Padilla. In this video, we will discuss the implications of what Senator Bad Boy's wife did in his office. She had a Gluta IV drip in the senator's office, and there are implications to her action. Although it started as a normal day, the video of the event was deleted from social media platforms, including the Gluta Brands page. We won't discuss the legality of an IV drip in the country, but let's talk about the conflict of interests. Ang daming bashers. Hello? Bashers! Ang daming haters, ang daming bashers. Essentially, she wanted to promote the glutathione brand. However, there's a conflict of interest because she's promoting it in the Senate. It's not the place for that kind of promotion. To make it clearer, let's relate this to Slapman promoting his radio show in the Senate. Although the Slapman show helps people, it's a private entity, a foundation owned by Slapman himself. By promoting his show in the Senate, he could be using his position for personal gain, such as increasing listenership and advertising revenue for his show. Kasi nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiring ako? Tawagin ko si Bonoan, pati ikaw. Gusto mo? At saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. Nasa ano naman po yan eh. Kaya nga sir, gusto mo nga sa hearing sir, lalabas ang katotohanan. If he promotes his show during Senate proceedings or using Senate resources, it could be seen as an inappropriate use of public resources for personal benefit. Senators should act in the public interest and uphold the integrity of their office. Promoting a personal radio show could raise questions about impartiality and fairness in the senator's actions and decisions. We're not defending what Senator Bad Boy's wife did, but we need to be aware of these conflicts of interest and potential ethical issues. If a senator heavily promotes their radio show in the Senate, it may raise questions about their ability to remain objective when crafting legislation. There could be concerns that their personal biases or interests from their media endeavors could influence their legislative decisions. It is necessary for the Senate Ethics Committee to take action against the misuse and mistreatment of the Senate for personal agendas and business promotion. And to the voting public, be critical of government employees, especially those you voted for. Some may give monetary help, but this is not their job, especially as a senator. Let's make them accountable of their actions. T3 in the Senate? Huwag naman. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan nga natin itong mga naging video ni Sendong at saka ni Atty. Leo. It talks about being untouchable inside the Senate. Bakit ko nasabing untouchable? No? If you recall guys, no, a few months ago, a month ago lang, no, nag-create po ng video ito no, si Atty. Claire na merong title na Senator Raffy Tulfo, Conflict of Interest. Di nakaw ng pera pero nakaw ng oras. Okay? Magnanakaw pa rin. Ngayon, okay, 4 days ago, meron news about sa ethics. Was it about Raffy Tulfo? Of course not. It's about the glutadrip issue sa loob ng opisina ni Robin Padilla dahil nga dito sa ginawa ng kanyang asawa, si Mariel. Panarin natin yung statement ni Senator Binay. Sa mga hindi po nakakaalam, si Senator Nancy Binay po ang committee chair ng ethics. A lawmaker wants to look into the viral photo of Senator Robin Padilla's wife, actress Mariel Padilla, who took a glutadrip session inside the senator's office. In a statement, Senator Nancy Binay mentioned she is unsure if the Senate Ethics Committee, which she chairs, can extend jurisdiction over the incident since Padilla's wife is not a member of the Senate. However, she believes that there is a need to look into the matter as it involves issues of conduct, integrity, the Senate's reputation, health, and safety. Binay admits that she is bothered that the procedure was done inside the Senate premises without the advice of the Senate's clinic. She also noted the fact that health authorities cautioned against such procedure. Binay reminds Padilla to be aware of her responsibilities as a public figure, especially being an artist and a senator's wife. Senator Padilla apologizes over the issue, saying that they have no intention of disrespect.
He adds he finds the issue as funny, noting that her wife loves to promote good looks and good health. Okay. So dito pag-usapan muna natin yung tungkol dito kay Mariel. Basically, nako-compare natin tuloy kung ano ang kakayanan ng committee, no, ni Senator Binay. So clearly here, she can motu proprio. No, she can make a reaction. She herself can file a complaint sa mga hindi magandang inaasal ng kapwa niya senador. Bakit pagdating kay Raffy Tulfo at sa iba pang mga senador na nava-violate ang isa sa Senate rules, which is yung pag-usapan namin ni Mang Tem, yung Senate Rule number 34. Okay? Unparliamentary language na ginagamit dyan sa loob ng Senado. Bakit hindi siya nagsasalita tungkol doon? Kailangan ba may outside entity ang mag-file against kay Raffy Tulfo o kahit sino mga senador na hindi nire-respeto ang mga resource person nila? Tapos magbibigay ng statement etong si Senator Tolentino about sa paggalang, sa pagrespeto sa resource person, when in fact, sa video naman dito ni Attorney Claire, nakikita natin yung pagiging untouchable ng ibang tao, whether senador o resource person. Diba? We are in the 21st century. And yet the way we see how things are transpiring right in front of our eyes, diba? Right in front of us. Nakikita natin we're so backward. Very Stone Age. To the point na, okay, nakikita natin dito na merong mga kinikilingan at pinoprotektahan. Panoorin natin si Attorney Claire. No one can stop him. Abo? Kung matatandaan nyo, noong December, nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, binago natin yung rules. And the rules, as amended, would apply likewise to persons cited in contempt. So yung sa atin, sa pagbabago ng rules, ay binigyan po natin ng diin yung karapatang pantao noong mga humaharap sa mga committee. So, sa atin... Wow. Karapatan pang tao. Gano'n na karami. Ito guys, gano'n na karami ang sinight na ng contempt sa loob dyan. Gano'n na rin karami ang ipinahiya dyan. Diba? Gano'n karami? Gano'n rin karaming beses na inabuse nyo yung immunity nyo na hindi kayo makakasuhan. Sa kabastusan ng mga bibig ng ibang senador. Ganong karaming abuses na ang nangyari dyan sa loob ng Senate hearing. And yet walang ginagawa ang mga senador to discipline yung kapwa nila senador. Diba? Tapos may maririnig kang ganito kay Senator Tolentino. Is it pathetic? Is it ironic? Or it's funny? Sa atin po nilagay ay dapat kilalanin din yung kanilang karapatan as an individual, as a Filipino citizen. So yung sa akin, we reiterated that during that interview. Ang sabi ko po ay kung merong Guys, tingnan nyo yung unang video natin. Prior to this video today, we were talking about yung karapatan. Diba? Na kahit pa suspect yung police major, ang gusto ni Idol, ma-detain. Kindly take note too. Nung panahon na nangyayari yon, ang kasama ni Idol Raffy, si Senator Bato,
at si Senator Tolentino. He's there. And now he's talking about karapatan ng tao. Ni-raise niya ba yun during the time na nagsasalita si Idol? Knowing that he's not just a lawyer, guys. As far as I'm concerned, if I remember it correctly, if my memory serves me right, meron pong 2 master's degree sa law itong si Senator Tolentino. And yet, he cannot uphold that in many cases. Ipapakita rin dito yun ni Atty. Claire. Pamamaraang legal na gagawin si Pastor Kibuloy sa pagdulog sa husgado, kagaya nung nangyari noong Neri case sa Senado. Kung inyo natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang ng komite ang kanyang karapatan. Ang ibig Gano'n na ba karami? Okay, gano'n na ba karaming tao ang hindi na, alam mo yun, sinurpass yung kanilang mga karapatan dyan sa loob ng Senate. Tayo guys, marami na tayo napapanood. Ano? Kailan in-upheld ang karapatan? No? Ang karapatang pantao na sinasabi nito ni Senator Tolentino. Ibig sabihin nun, huwag babastusin, huwag tatratuhin ng bilang isang nagkasala na. This is bullshit. Oh, naniniwala na kayo. Diba? Si Pastor Kibuloy tsaka si Idol is untouchable. Una, sinasabi to ni Senator Tolentino, protecting Pastor Kibuloy. Kanina, 'di ba? Kung makikita niyo nga sa video, mula kay Sendong, pinakita naman natin yung kay Mariel Padilla. Okay, para sa akin nabastusan ako doon. Okay, nabastusan ako doon. Pero knowing that Mariel Padilla, hindi naman talaga yan eh. Ever since naman, kahit nung active pa yan sa kanyang karera, naman siya, very harmless naman talaga siya. Aminin man yan natin sa hindi. Very harmless naman yan si Mariel Padilla. Pero kung naging big deal, kay Senate Committee Chair ng Ethics, yung ginawa ni Mariel, bakit hindi big deal sa kanya? Na itong ginagawa ni Raffy Tulfo, talagang merong na-violate. Merong mga na-violate. Again, it's not only Raffy Tulfo, but there are other senators. It's just that Raffy Tulfo is very known to be violating Rule 30. Was it 34? Yes, I think it's 34. No, ano yung na yan? Pakita guys, no? Palakihin natin. So dito, no, sa ginagawa ni Raffy Tulfo, siya mismong member ng Senado. Ito po yung nababiolate niyo. Diba? Acts and language which offend a senator or any public institution shall be unparliamentary. No senator under any circumstances shall use offensive and improper language against another senator or any against public institution. Diba? When a senator by word or deed violates any rule of the Senate and the President, motu proprio at any instance of another senator may call him to order. The senator concerned shall immediately take his seat if he happens to have the floor, and in case the point of order raised by has been sustained by the President or presiding officer, said senator shall continue speaking without any consent of the Senate. Motion permitting the senator concerned to continue speaking shall be resolved without debate. When a senator is called to order for using unparliamentary language, any other senator may ask that the objectionable words be read for the information and decision of the Senate. Upon the recommendation of the Committee of Ethics and Privileges, the Senate may punish any member
for any disorderly behavior within the concurrence of two-thirds of the entire membership, suspend, expel member. A penalty of suspension shall not exceed 60 calendar days. So, with this violation, may ano ba si Nancy Binay? Wala. Diba? Yan, obviously may violation dyan. Pero bakit hindi nila kina-call out? Bakit DedMa? Diba? Bakit DedMa? Dahil ang pagdidetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Maliwanag po yan. Yeah, ipaliwanag mo yan kay Raffy Tulfo, Senator Tolentino. Because obviously, no, magdadalawang taon niya sa Senate, paulit-ulit lang tayo. Kindly educate Raffy Tulfo. Kung hindi man siya ma-educate ng legis team niya, baka kayo, kaya niyo siya. 'Di ba? Sabi ko nga doon sa isang comment ko, no. Ako naniniwala ako, guys, no. Ito, no. In all honesty, naniniwala ako na magagaling ang legis team ni Raffy Tulfo. Ako, bilib na bilib ako sa mga graduate ng Ateneo. And ito, Attorney Garrett is a graduate of Ateneo. We know that. Bakit? Kasi yun nga pinagmamalaki niya, ni Raffy Tulfo Mga legis team niya daw, graduate na Ateneo, ng San Beda, lalala. Pero bakit hindi yun natin nakikita ngayon? Hindi natin nararamdaman yun ngayon. Na ganyan nga kagagaling ang mga abogado ni Raffy Tulfo. O kahit sa legis team na lang niya tumutulong sa kanya gumawa ng mga bills niya Imagine niyo yung mga bill na ginagawa niya. Basura. O ano nangyari sa Magna Carta for Seafarers? Kundi yung priority bill, baka i-veto na naman yan Baka i-veto yan. Diba? Bakit hindi nag-grow si Raffy Tulfo? Mahina ba ang legis team ni Raffy Tulfo o siya ang may problema dito? Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. To investigate daw in aid of legislation. Now, tanong ko, yung pagpapatawag ba sa mga pulis tungkol sa case ni Camelon, anong klaseng batas ang gagawin niyo dyan? Diba? Make it make sense. Kung bakit kayo Bakit? Kasi sinasayang nyo ang resources ng Senado. Sinasayang nyo ang pera ng taong bayan. Sa pagpapatawag ng mga ganitong klaseng mga issues. Diba? It is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Ayun naman pala Bakit parang pag umasta yung ibang senador dyan sa Senate? Senator Tolentino. Talo pa nila ang hukom. Diba? Wala pa ang hearing Guilty na agad. Wala pa nga na ifa-file na complaint. Guilty na agad. Maraming taong nanonood sa inyo. Kakanood sa inyo, ang dami na rin nagiging bobo. Walang natututunan sa mga Senate inquiry ninyo. Lalong-lalo na pagkasama nyo pa si Raffy Tulfo. Diba? Kung nabubuhay lang si Senator Miriam Defensor at kasabayan ni Raffy Tulfo yan at na iba pang mga senador, ewan ko na lang. Diba? Ewan ko na lang. Buti na lang, after 3 years, iba sa inyo, mapapalitan na. Kaya sana, iboboton mga kahit mga veteranong senador yan. Yung tipong may laban, kumbaga sa baka, nguyain mo na nguyain forever. Diba? Lumalabang pa. Because that individual, no matter how high nor lowly he is, has the same basic human right and the right of being
the right to innocence, etc., etc. So igalang po yun. Yun po yung sinabi ko nun. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Kagaya po nung ginawa natin doon sa mga nagdaang pagdinig natin. So babalik at babalik po yan sa paggalang sa karapatan kung kahit sino man na nandun. Kahit hindi si Pastor, huwag bastusin yung mga nandito sa humaharap sa komite ng Senado. Ito yan, partner. Tandaan mo ha, election is tong si Tolentino ha. Oo. Tandaan natin, marami pa rin itong malakas pa rin ang influence ni Pastor Kibuloy. Ang daming miyembro niyan, 6 million yan or Oo. more. Worldwide. Diba? So, since election is yan, ngayon siya nagsasalita about sa rights ng resource person. Oo. Oh, bakit dati, partner? Okay, sabi na nga natin, alam ko may nakita akong picture niyan, umaating niya sa birthday ni Pastor Kibuloy eh. Mhm. Eh, siyempre, the election is kailangan pa rin niya ang tulong. Ito. Panoorin niyo mabuti itong ginawa ni Panoorin niyo itong ginawa ni Attorney Claire. Ng basbas, ng pastor. Diba? Oh. Oo. Alam mo, you can read between the lines. Ito naman si, Senator Tolentino eh. Oo. Ngayon siya nagsasalita ng ganyan about rights ng resource person. Samantalang harap-harapan dati, katabi niya na yung ibang senador magmura sa resource person. Di niya man lang pinipitik. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Wow. Alam niyo, ito lang masasabi ko sa inyo guys. No? Paulit-ulit ko na ito nababanggit. Ako, binoto ko si BBM, binoto ko si VP Sara, binoto ko to si Binoy. Pero hindi porket binoto ko sila, deadma lang ako. Take note binoto ko sila. Binoto ko si Binoy. Porket ba binoto ko si Binoy, no? Si Robin Padilla, kung ano mga pinagagawa niya dyan sa Senate, okay lang sa akin. Yung pagboto ko kay PBBM at saka kay Robin Padilla, very objective ako dyan. Even kay Sara, no? Kay VP Sara. Pag may nakita akong mali, no, based on policy, based on rules, hindi based on my opinion. Diba? Iko-call out ko talaga. Kasi, kaya ko sila binoto. Dahil naniniwala ako. Hindi man ako directly affected. Naniniwala ako. May mga sektor na mapapaayos ng dahil sa kanila. The way I call them out is very objective. The way I call them out, the way I criticize them, is to remind them kung bakit sila binoto ng tao, kung bakit ko sila binoto. Kasi may mga bagay na pinaniniwalaan tayo. Diba? Diba? Ngayon, dito sa pinakita ni Robin Padilla, dahil binoto ko siya, hindi ko siya pwedeng i-call out dahil sa sinabi niya yan sa harap ni Senator Tolentino, na uupakan daw niya. Diba? Insinuating to hurt someone, threatening to hurt someone sa loob pa mismo ng Senado, is not even proper. Tama ba yon? Bakit hindi siya kinall out ng ethics? Kung babalik tayo sa Senate rules, hindi ba punishable ng sarili nilang rules yan? Yung ginawa ni Robin Padilla dyan? Na may pagbabanta siyang uupakan niya yung nasa loob ng Senado na resource person. Ulitin ko, dahil ba binoto ko si Robin Padilla, hindi ko siya pwedeng i-call out kung may mali siya. Kaya natanungin ko, may tama ba siya dyan? Tama ba na sabihin niyang uupakan niya yung tao? Kung hindi niyo binoto si Robin Padilla, syempre sasabihin niyo hindi.
malaki kayong fan ni Robin Padilla, siyempre babati ko sa inyo ako. It is the same logic. Kung may maling ginagawa sa PBBM, based on policy, based on rules, based on his mandate, kahit binoto ko siya, i-call out ko siya. Hindi ko ina-exempt si VP Sara dyan o kung sino man sa mga binoto ko. Kasi again, kaya ko sila binoto dahil objective yung pagboto ko sa kanila. Hindi dahil nakaganyan yung kamay ko sa kanila. Yun yung malaking difference, guys, ng mga rabid, ng mga bayad, sa mga taong nag-iisip ng kapakanan ng nakakarami over sa kokonti na nakasahod ang kamay dahil humingi ng ayuda. Diba? Ayan, napigil mo ba si Senator Robin Padilla sa kanyang inasta? Kindly take note, no? Magkapareho sila ng political party. Iisang kanilang political party. Laban dun sa barangay captain? Hindi, di ba? Mapasado ka o hindi? Wala mo. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Hindi nga, ang tanong ko lang, sa palagay mo, ikaw ba'y pumasa o bumagsak? Yun lang sagutin mo. Opo, pumasa po. Pumasa. Po, matanong ko lang, with your indulgence. Nung po kayo ay sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po, si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Martel. So, wala yung abogado niya sa loob? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Pero may abogado nandoon, yung committee chairman, yung committee secretary. Papirma lang noon. Okay, go ahead. And upon your request kasi, sa ngalan ng patas na pag-hearing dito, di ba, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Maliwanag. Ikaw lang, tapos akit na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Ito na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this. Hindi na ako atin sa masusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya pati ito mga kulong. So ito mapapatunay na ikaw ay nagsisinungaling. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Napigil mo ba si Senator Raffy Tulfo sa kanyang pagbibintang, panghuhusga, at yung nais niyang pagpapakulong sa mga taong ito? Because that individual, no matter how high nor lowly he is, has the same basic human right and the right of being, the right to innocence, etc., etc. So igalang po yun. Yun po yung sinabi ko ng igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo. Ladies and gentlemen, to refrain from and probably just exercise objectivity and coolness without offense, Senator Estrada. Alam niyo, Senator Estrada, kasi siya yung gumawa ng kasambahay law. Kaya ayaw niya rin na makita yung nagawang batas na hindi nasusunod at hindi umiiral. O dito, pinansin mo nga, si Senator Jingo Estrada. Pero ginastify mo kung bakit ganun yung pagtrato niya. Tumigil ba si Senator Estrada sa kanyang panghuhusga? Hindi, di ba? Hindi lang yan, Mr. Chair. Kaya naman, I'm sorry for raising my voice. Kaya naman talaga ako umiinit ang ulo ko, tumataas ang boss ko. Dahil nakikita ko itong tao. No, masyado mo yung minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag. Hindi mo ba naintindihan? Kung sa'yo ginawa yun, habang buhay ka mabubulag, matutuwa ka? Matutuwa yung mga kapatid mo? Matutuwa yung mga anak mo? Tingnan mo. Tingnan mo yung tsura. Nung pumasok sa'yo si Aling Elvie, hindi ganyan yung tsura niya. Teka lang, alam mo, a day before January 20, 2020, Yes, po, Mr. Chair. Ilanara talked to her parents and complained of experiencing cruelty from the 17-year-old son ng employer na binabanggit nyo. Ang dami mong extra binabanggit. Even recounted an incident where she was threatened with an ice pick. Asan kayo nito? Mr. Chair, yung pong insidente na yan, nai-report nai-report Pero siya sabi sa... mo kanina, okay. Nai-report po sa Pero parents. loko mo kami. Mr. Chair. Sabi mo kanina, okay, di ba? Huwag mo parang walang problema eh. Everyday, chinecheck mo eh. Mr. Chair, yung ibig ko po sabihin, nung nai-report po yung insidente na yan, sa parents na po,
sa amin, hindi po yan siya nakarating na That's why you're not monitoring. That's why your monitoring is ineffective. Inutil yung monitoring nyo. Mr. Chair, Am I right or am I right? Mr. Chair, may I be allowed to resign? No, not yet. I'm just asking you. You think your monitoring system works? Mr. Chair, ginawa naman po namin. Answer my question. Your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? A day before she died, ganito yung situation. If you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi mangyayari, araw-araw ganito mangyayari, taon-taon ganito. Actually, nagsalita ng ganito si Senator Joel Villanueva. Parang gusto ko na lang matawa eh. Talaga? For you saying that, you have a heart for the OFWs? So, ikaw lang ang nakakaisip at nagmamalasakan sa mga OFW? Ganito nangyayari, sama-sawa na kami mag-hearing dito. O dito, kay Senator Villanueva, pinigil mo ba yung init ng ulo niya? Oo. O, diba? Harap-harapan at luman lang kalabitin, Bart. Oo. Or Senator. Ngayon Huwag dito, mong murahin yan. dito kay Pastor. Oo. Bakit Hindi naman masasabing dapat partner, basta sila resource person. Hindi yung ganon. Pero ang sabi niya kasi kanina, partner, no matter how high or how lowly a person can be, dapat nandun yung basic rights. Di ba? Ika lang. Ay, teka lang. Parang yung high lang nakikita mo, yung lowly, hindi. Di ba? Kasi may mga partner, mga kayubi, no? Ito. Natatandaan mo yung hearing kay Nanay Elsa? Oo. May barangay captain dun. Ang pinanata ng mga senador doon, pinanata ni Senator Robin, ni Senator Rafi Tulfo, yung barangay captain. Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Hindi mo ginawa yung trabaho mo. Sa magkano kadahilanan na hindi mo ginawa yung trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako dito rin sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sa election of duty. Mr. Chair, ipaano natin ito, lie detector test, and then kapag lumitaw na sa lie detector test na sinungaling ito, ikulong natin sa baba. So kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am LV. Kasi kinampihan nitong pulis, yung amo, para ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak namin. At yun ang ginawa niya, na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nanay Elvin, nakaupo lang po yan. Ang barangay chairman ba ay elective official? Appointed? O nag-apply? Paano ba mapapasibak ang isang barangay chairman, idol? Paisip ako dun, binabasa ko kasi yung mga mga procedures. Paano mo mapapasibak, no? At mapapatunayan na hindi nga niya nagampanan yung kanyang Interesting. I wanna know. Dumating po ako. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Dito, sa pagmumura ni Senator Rafi Tulfo, pinansin mo ba siya? O binaliwala mo lang? Okay? Yeah. No. Partner, imaginin mo si barangay captain, wala pa yan kasalanan, hindi siya kasama dun sa pambubugbog kay Nanay Elsa. Pero, kung paano nila itrato yung barangay captain, dahil hindi daw nagkatrabaho, bakit daw pinabayaan si Nanay Elsa, bakit daw tinawag na taong grasa, talaga kung kulang na lang, motorism na lang yung barangay captain. Nandun siya. Tapos partner, meron pa ibang opisyal. Sinigaw-sigawan din partner. Ano ba yun? Yung tungkol sa pagkamatay sa Kuwait, partner? Nakalimutan ko rin matatanda ng mga kayubi. Kung sigawan ni Senator Joel Villanueva. Nandun din si Senator Rafi Tulfo, partner. Nandun na siya Diba? Tapos sinabi pa niya na yung mga resource person walang karapatang sumigaw. Pero yung kapwa yung senador na katabi niya sumisigaw, di niya sinuway. Sabi mo, meron ng report na ginawa yung inyong sa embassy after na namatay po siya. Kasi siyempre tinanong ko yung... Kaya nga Kasi pagpatay na siya, pwede na kayong gumawa ng istorya.
Pwede pa ilagay na pinatay niya si Rizal. Mr. Chair, meron po kami sinabit sa decision paper namin. Yung pong investigation na sinabi po siya sa Polo. Just to remind the resource person, we have committee rules here. Yes, You cannot be argumentative with the chairman. Yes, sir, Mr. Chair. So, here's the thing, no? Remember yung, if you recall lang guys, no, na sinabi ni Idol na sila lang daw ang may karapatan na magtaas-taas ng boses. Nanggaling pala to kaya, no? Kay Senator Tolentino. Okay? Nanggaling pala ito kay Senator Tolentino. Pakinggan nyo. Down your voice. Only the chairman is allowed to do that. Yes, Mr. Ah. Only the chairman is allowed to do that. So, lumalabas tuloy na pwede balahurain ng mga senador, ang mga resource person, at hayaan lang ng mga resource person na mabalahura sila ng mga senador. Dahil na lang din sa sinabi. Ano naman pala no? Sumusunod naman pala si Raffy Tulfo. Based sa sinabi ni Tolentino. If you recall that. Na may pinagsabihan siya sa harap. Okay? Ni Senator Alan Cayetano. Ito naman pala ang nagsalita patungkol doon. Na sila lang, senador, ang may karapatan na magsalita at magsisigaw sa mga resource person. Ulitin natin. Istorya. Pwede pa ilagay na pinatay niya si Rizal. Mr. Chair, meron po kami sinabit sa And decision paper namin. Yung pong investigation na sinabi po siya sa Polo. Just to remind the resource person, we have committee rules here. Yes, You sir. cannot be argumentative. wait, hanapin natin yan. Hanapin natin. Ito guys, no, kung titingnan mo nga dito, this is rules of procedures governing inquiries in aid of legislation. Doon sa sinasabi ni Senator Tolentino, wala naman ako nakikita doon na hindi pwedeng maging argumentative ang isang ang isang resource person. 'Di ba? Kung babalikan nga natin to, wala naman sinabi. It's more like meron Senate rules about unparliamentary language na ginagawa ng mga ibang senador. Which nakita naman natin dito, karamihan, si Raffy Tulfo. Argumentative with the chairman. Yes, sir. Oh. Ano kaya Senate rules to sinasabi ni Senator Tolentino? Nakikita niyo yung biases dito? Mr. Chair. To tone down your voice. Only the chairman is allowed to do that. Yes, Mr. Chair. Wow. Only the chairman is allowed to what? Sumigaw? Ayan Tuwang-tuwa si Senator Raffy Tulfo sa sinabi mo. Ibig sabihin nito, ang mga senador ay pwedeng sigawan na lang ang kanilang mga resource persons. Kaya naman pala hindi mo sinisita yung kapwa mo senador na kasama mo dyan kapag ka nang babastos na ng resource persons. Tapos ngayon pagdating kay Pastor Kibuloy, hindi dapat daw wag bastusin? Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang ng komite ang kanyang karapatan. Ang ibig sabihin nun, huwag babastusin, huwag tatratuhin ng, bilang isang nagkasala na, dahil ang pagdidetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Oo, hindi. Kasi baka partner, pastor.
Hindi pa rin. Sorry, Sir Rodo, hindi pa rin. Leader ng isang religious group. Kaya bigyan din ng konting galang. So, dito sa sinasabi ni Sir Rod, so parang kailangan natin maging lahat, leader ng religious group para lang maka-acquire ng pagrespeto ng mga senador. Ganun ba yun? Partner. No. Kailangan, ito naman, tama naman yung wag bastusin, di ba? Oo. Tama yun. Oo. Pero ang sa akin, partner, wag lang yan. Exactly. Walang ipastor. Exactly. Diba? Exactly. Ang ipagtanggol mo, Oo. na mayroong karapatan at wag bastusin. Sabi ko nga sa ibang hearing harap-harapan kung paano mambastos yung yung kapwa niya senador, di niya tinatapik. Oh. Sabi ng agencies, not the OFWs. Kaya next time, huwag ka na magpanggap na ako OFW. Hindi ka OFW eh. You're a lawyer. So nilagay mo ako attorney ng mga recruitment agency. Mr. Chair, kasi Hindi, the last time nakalagay ito, ako. yes, Mr. Chair. Kaya na pinasalita siguro. Isang oras ka ata salita. Ikaw nga hindi ka, sa bagay. I cannot say that. Remember, nagtrabaho siya sa Amerika. Kaya nga siya naging American citizen. Ano ni? Ang yabang mo pa noon. Bilib na bilib ako sa'yo. Turo laway ka pa habang napapaliwan ka, sarap na sarap ka. Yung pala, binudul-budul mo kami. And Wow, the term, the words, very squammy. in that regard, I want you to apologize. Yes, Your Honor. I want you to apologize. I'm sorry, Mr. Chair. Kasi yung record na hawak mo at record na hawak ng OWA ay magkapareho. Dito sa record mo sabi na pregnant. Dito sa record niya, sabi hindi. Pareho naman galing niya sa Kuwaiti government. Magkaiba po, Mr. Chair. Doktor ka, dapat hindi ka tuloy, dapat doktor ka, quack doktor. Hindi po, Mr. Chair, bali, dokumento. ito po ay, sabi ko nga kanina, the information that we report to DMW is merely dependent upon... No, sir, kasasabi mo lang na Ito po. dyan sa record ng pregnant. Sabi dito, walang any indication na siya ay pregnant. This is Ayan, official. no, galing sa Kuwaiti government. Official, this is official. Saan galing po yan? Saan galing, Mr. Ignacio? This is from the Kuwaiti government, the first autopsy that we acquired. Yes. Kasi bukas ka agad ng bukas ng iyong malaking bibig para kampihan ang iyong agency na loko-loko. Mr. Chair, Para masulit yung bayad sa iyo ng mga agency. Hindi mo man lang chine-check to make sure, check, double check, triple check, na kung yung dokumento ba yan ay tama. Saan ba yung source mo? I just... Sino nagbigay sa iyo yan? Ito po yung paunang ibinigay po ng foreign agency na letter. Foreign agency. So not the Kuwaiti government. Ito, Kuwaiti government, yung pala sa foreign agency. So pwedeng dinoktor yan ng foreign agency, FRA. Mr. Chairman, I think he's about to issue an apology. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to Anyway, I think we've seen enough. Ayan. Dun sa mga hindi pa po nakakapanood ng ni Attorney Claire, go ahead and dali lang, pakita natin. Sa mga hindi pa po nakakapanood na itong na to. And one day ago, 84K views na. Pareho rin nyo po. Very interesting po ang laman ng video niya. As always naman, very consistent naman si Attorney Claire when it comes to this. No. Maliban sa educational, lahat po ng sinasabi niya, talaga naman may pinagbabasihan. Ngayon, if I'm gonna ask you a question, untouchable ba si Pastor Kibuloy at saka si Idol Rafi sa Senado? Walang na-i-file na complaint, diba? For all we know, diba? Against Rafi Tulfo sa kanyang mga unparliamentary languages na ginagamit dyan sa loob ng Senado. Tapos ngayon, may maririnig kang ganito kay Senator Tolentino. You can see the biases, no? You can see the inequality pagdating sa pag-serve ng treatment. Ako, para sa akin, at one point, nag-agree ako kay Pastor Kibuloy na kung ano man yung mga kaso na gusto niyong isampa sa kanya, isampa niyo sa mga korte. Dahil, ang pagpunta ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy dyan sa loob ng Senado is nothing but clout chasing. Actually, maraming issue na binibit-bit dyan sa just for clout chasing. So, doon natin nakikita how ineffective ang nagiging in aid of legislation, ang Senate hearing, Senate inquiry dyan sa Senado. We've been wasting money for the last 2 years because of these acts na ginagawa dyan sa loob ng Senado. Meron na ba? Let's take note of this. For the last 2 years na nagkakaroon ng mga Senate inquiry at Senate session dyan, meron na bang naisabatas? So far sa lahat ng naisabatas, yun ang hindi po nagkaroon ng controversial
na mga Senate inquiry at Senate hearing. Sa ngayon, ang sinusubaybayan ko talaga itong electoral reform na ginagawang hearing ni Senator Amy Marcos. As you can see, pagdating talaga kay Amy Marcos, no, sa kanyang even other senators na lawyer, dito mo makikita yung tunay na Senate hearing. Pagdating dito sa iba, no, hindi natin isi-single out si Raffy Tulfo. Pero marami na kasing sumusunod sa yapak niya. Kaya dumadami na yung mga gaya ni Raffy Tulfo. Iboboto niyo ba to si Tolentino? Well, obviously, sa nakita natin ngayon, hindi. Ako, pag tumakbo yan, hindi kayo boboto. Definitely no. Nakakahinayang. Ang ganda ng background niya. Tapos ito lang yung makikita mo sa Senado. We don't need senators like him. Ginagawang untouchable. Mapa-resource person o kapwa niya senador. Ang tawag dyan, konsentidor. Diba? Kung susunod kayo sa Senate rules, i-impose nyo na maayos. I-implement nyo na maayos. Hindi yung may pinipili lang kayo. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin yung videos, pati na rin yung thoughts nyo about this. Kung kayo ba, based dito sa na-compile ni Attorney Claire. Okay. Kung tatanungin ko kayo, yung mga gaya ba ni Senator Tolentino ang dapat niyong iboto by 2025? Ako, hindi ako boboto sa mga gaya niya na may kinikilingan.